pananalangin. Subalit bago po iyon, tayo po muna ay sama-samang umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hayaan po natin na ideklara po natin na ang Diyos ay walang katulad sapagkat Siya lang ang Diyos na malikha ng langit at lupa. He is who He is. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Alam nyo ba, ako ay lubos na namamangha sa Diyos ng sobra kahit tayo ay nasa ilalim ng pandemyang ito. Sapagkat muli niya tayong binigyan ng napakaraming pagkakataon upang mag-aral ng kanyang salita at magbabad sa kanyang presensya. At kahit na tayo ay magkakalayo, pero binigyan niya tayo ng platform upang magbahagi na ng kanyang salita sa pamamagitan ng social media. At ito nga ang ating ginagawa ngayon. Kahit saan tayong sulok ng mundo ay meron tayong connection at nakakapag-sharing tayo ng salita ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng platform ng Panginoon ng ganitong klase ng gawain. Alam nyo, sa mga sandaling ito ay nagagalak ako sapagkat muling pinagkalooban ninyo ako ng pagkakataon upang
makapag-share sa inyo ng salita ng Diyos kahit sa maiksing oras lamang. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, maraming nagtuturo, ang ginagamit sa kanilang pagtuturo ay eisegesis. Ito ay konting pagbibigay lamang ng kaalaman na nag-aaral sila ng salita ng Diyos at nagtuturo, pero ang inilalapat nila sa kanilang mga pag-aaral, maging sa kanilang pagtuturo ay ang mga experiences ng mga tao. O di kaya naman yung kanilang mga sariling opinyon. Kaya sa mga pagtuturo, lutang na lutang ang mga kapahayagan patungkol sa tao, kung ano ang mga dapat gawin, kung ano ang dapat na ipamuhay, yung mga testimonies, yung mga experiences. Pero ang dapat na maging approach sa pag-aaral ng salita ng Diyos hanggang sa pagtuturo nito ay yung tinatawag na exegesis. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, maging sa ating pagbubulay-bulay, inaalam natin kung ano ang ipinapahayag ng sumulat, kung ano yung gusto niyang iparating sa atin bilang kanyang mga mambabasa, kung ano ang kanyang binabanggit patungkol sa Diyos at kung ano yung dapat nating matutunan at maging yung background nung pagkakasulat nung kanyang mga inihahayag. At doon lamang natin matututunan kung ano yung talagang intensyon ng sinasabi ng salita ng Diyos para sa atin upang ito'y matutunan natin at maipamuhay sa pang-araw-araw nating buhay. Ito ang tunay na pag-aaral ng salita ng Diyos at pagtuturo. Maging sa mga pagbubulay-bulay natin na tayo mismo ang pinapahayagan ng Diyos personally ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Ibinababad natin ang ating sarili sa ating pagbubulay-bulay at pag-aaral nito. At hindi natin kinukuha yung mga natututunan natin primarily sa YouTube, sa Facebook, o kung saan-saang mga website na ating mga binabrowse. Hindi, we go straight to the Word of God and really hunger for His divine revelation for us to really be a blessing to God and to other people, especially to our loved ones and family Christian friends, yung circle of sphere natin. Anyway, ako ay lubos na namamangha sapagkat marami akong natatanggap na kapahayagan mula sa Kanya sa aking personal na pag-aaral at pakikipagnaig sa Kanya araw-araw. At yung maikling isishare ko sa inyo ngayon ay hango dito sa John chapter 15. Pero babanggitin ko rin ng konti yung John chapter 14 and 16. Alam nyo ba na napakadakila ng Diyos at kahit kailan na hindi siya tumitigil ng paggawa ng mabuti sa ating lahat. At dito sa John chapter 15 na isinalaysay ni Jesus patungkol sa Kanya bilang siya ay tunay na puno at tayo ay mga sanga na nakapugtong sa Kanya, ay binanggit niya ang Ama sa verse 1 bilang hardinero, gardener o tagapangalaga sa mga sanga na nakapugtong sa puno na walang iba kung hindi si Jesus at tayo ay mga sanga na tinitiyak niyang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at habang nakapugtong sa tunay na puno na si Jesus ay namumunga at nananatili ang bunga hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas. At itong ugnayan na ito ay nasa gitna ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. This relationship of branches connected to the vine
under the loving care of the gardener is in between the works of the Holy Spirit that being mentioned by Jesus in John chapter 14 and 16. Kaya nga nasabi ko sa inyo kanina, these three persons in one God is actively working even now for our own good, for our own sake, for our own benefits, for our own advantage, for the best of us. Kaya kung tayo po ay talagang nagbubulay-bulay at nag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw, ibinababad natin ang ating sarili sa kanyang salita straight to the Word, napapawi po kung ano man ang ating lungkot, kung ano man ang ating pangamba, kung ano man yung ating mga pag-aalala na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay sapagkat ito ay kanyang hininga ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kagaya ng hininga na ibinigay niya kay Adan nung ito ay kanyang likhain doon sa Genesis chapter 2 verse 7. Kagaya ng hininga na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad nung ito'y nagtatago sa isang kwarto sapagkat sila'y punong-puno ng takot dahil ang Panginoong Yesus ay napako sa krus, namatay at inilibing. Ngunit nung ang Panginoong Yesus ay nabuhay namang muli, dahil sa kanyang glorified body, tumagos siya sa pintuan at sinabi niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ay sumainyo. To cut the story short, ibinigay niya ang kanyang hininga sa mga alagad. At ito yung kanyang hininga ng restorasyon sa kanila, na sila'y muling lumakas mula sa kanilang mga takot at pangamba na baka sila naman ay sunod ding pahirapan matapos na pahirapan ng Panginoong Hesukristo at patayin sa pamamagitan ng latigo at pagkapako sa krus. Nung hiningahan sila ng ating Panginoong Yesus, lumakas sila at naging matapang muli lumabas na inihahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang salita ng Diyos ay hininga na nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. Ang salita ng Diyos ay hininga na nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. At nabubuhay tayo na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan ng ating mga isipan, at kagalakan ng ating mga puso, maging katalinuhan sa ating mga isipan na ipinagkakaloob ng banal na Espiritu Santo bilang ating tagapagturo. So, itong connection natin kay Jesus as we abide in Him, we as the branches and Jesus is the true vine, ay under the loving care of the Father as the gardener. Alam nyo, ang sarap i-series nito dahil si Jesus bilang tunay na puno at tayo ay mga sanga na nakapugtong sa Kanya, marami pong mga benefits. We are being nourished, we are being enriched, we are being empowered, we are being established as branches connected to the vine. And of course, this connection, as I mentioned a while ago, is under the loving care of the Father as the gardener. Kontrolado niya ang ulan, kontrolado niya ang sunlight, kontrolado niya ang weather. Alam niyo, napakaraming mga allegorical na mga sinasabi patungkol sa ulan, sa sunlight, sa right temperature, maging sa mga peste na pwedeng sumugpo sa koneksyong ito bilang
tayo ay mga sanga at si Jesus naman ay tunay na puno. Napakasarap aralin po nito. At kapag ito po ay inaral natin, siniris natin, talaga pong mamamangha tayo kung papaano tayo kinikilusan, iniingatan, sinusustinahan ng tatlong persona sa iisang Diyos na walang iba kundi ang Diyos nating makapangyarihan sa lahat na nagbigay ng buhay at lakas sa atin noon pa man hanggang sa kasalukuyan. So, the Father as the gardener is really guarding us, watching over us, protecting us 24/7. This is, of course, round-the-clock protection. Round-the-clock protection. Surrounded by the works of the Holy Spirit that Jesus mentioned in John chapter 14 and 16. Wow. Aralin po ninyo, basahin po ninyo ang John chapter 14, 15 and 16. At hayaan ninyong ang Diyos ang magpahayag sa inyo ng kanyang mga kapahayagang ikamamangha ninyo at ikalalakas ninyo sa ilalim man ng pandemyang ito. So, si Jesus bilang tunay na puno at tayo ay mga sanga na nasusustinahan niya ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang katangian, ng kanyang kagandahan, ng kanyang kaluwalhatian. Siya na tunay na puno na kung ano ang meron siya ay dumadaloy sa atin bilang mga sanga na nakapugtong sa Kanya. Hallelujah. At nandyan ang Ama na tinitiyak niya na tayo ay namumunga. Binabantayan niya, iniingatan niya, at siya ang nangangalaga sa atin lahat. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala at ipangamba. At dinefine ni Jesus kung ano ang klaseng pagkilos ng Holy Spirit around us while we are connected to the vine under the loving care of the gardener, which is our loving Father who controls everything around us. Praise God, praise God. So, hanggang dito na lang ako dahil 20 minutes lang. At kung mabibigyan pa ako ng napakaraming pagkakataon, maaari natin itong i-series. At least binigyan ko kayo ng insight at kayo na mismo ang humingi ng patnubay sa banal na Espiritu Santo sa mga kapahayagan niya personally para sa inyo. John chapter 14, 15, and 16. God bless you all sa muling pagkikita natin, mga kapatid. Shalom, 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 shalom.